Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyong programa ang aking kwentong pag-ibig na nangyari almost 8 years ago. Na-inspired po kasi ako sa mga totoong kwentong ina-upload ninyo sa inyong official YouTube channel. Nakakalungkot nga lang na madami po ang mga nagnanakaw ng inyong mga video content. Kaya naman sinisigurado ko na nanonood po ako at nakikinig sa inyong official YouTube channel na Papa Dudut. Ito na ang naging pastime ko for the past 2 years. Magaganda kasi at talagang kapubulutan ng aral. Kaya heto sumulat ako sa inyong programa at umaasa na ma-feature ninyo sa inyong YouTube channel ang aking buhay. Papa Dudut, I'm Neneng, 35 years old na sa ngayon. Actually, matagal ko nang gustong sumulat sa inyo, kaya lang ay busy po ako sa trabaho at masyadong mahaba ang ibabahagi kong istorya. Kung sakaling mapipili niyo ito ay kayo na lamang po ang bahalang magpaigsi nito. 18 years old ako nang makilala ko ang man of my dreams, si Elmark. Pero bago naging kami, ay para kaming aso't pusa noong college. Naghahabulan at nagbabatuhan ng basura sa campus. Kaya nga pinagtatawanan kami ng mga admins noon sa eskwelahan. Papa Dudut, pareho kaming kilala sa campus dahil president siya ng student council at ako naman ay ang vice president. At hindi naman sa pagyayabang ay isa ako sa mga nag-excel sa klase. Ang totoo nga ay nagtapos ako bilang outstanding student at nakakuha rin ako ng Latin Award noong college sa degree course na kinuha ko. Bale, classmate kami ni Elmark sa aming vacation course sa probinsya. At doon nga kami nagkakilala. Matangkad siya, singkit, magaling sumayaw, matalino at madiskarte sa buhay. Nasa kanya na talaga ang lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Pero marami ang naiinis sa kanya dahil sa pagiging mayabang niya. Sa totoo lang ay hindi kami close noong nasa first year college pa kami. Kasi aaminin ko na medyo nayayabangan ako sa kanya. Pero nang tumungtong kami sa second year ay doon kami naging close dahil magka-line up kami sa party noong school election. Bukod sa mas naging approachable pa siya. Papa Dudut, si Elmark na rin ang gumagawa ng first move para magkausap kami. And the rest is history. Masayang kakwentuhan si Elmark. Malakas ang sense of humor. Galante at higit sa lahat ay maalaga. Nasabi kong maalaga kasi sa tuwing nagka-campaign kami sa bawat room ay hindi niya ako nakakalimutang kumustahin at bilhan ng pagkain o inumin. Sinisiguro niyang palagi na okay lamang ako. At kapag tapos na ang campaign at uwian na ng mga estudyante, madalas niyang sinasama ang buong team sa kanyang bahay para magsaya at mag-videoke. Para mawala daw ang aming stress. In fairness kay Elmark kasi ay maganda ang kanyang boses
at parang pro kong kumanta. Palagi ko ngang sinasabi sa kanya na mag-artista na lamang siya. Pero syempre, tumatanggi siya. Ang pangarap niya kasi maging isang tanyag na statesman at human rights lawyer balang araw. Samantala'y marami sa mga classmates ko ang nakakapansin sa kaibang closeness namin ni Elmark. Kaya madalas ay nakakatanggap kami ng biro at araw-araw na matchmaking tulad na lamang isang gabi bago ang school election. Kakatapos lamang namin noon na mag-meeting di avance kaya naisipan naming mag-celebrate sa bahay ng aming kaibigan at campaign manager na si Ella. At doon ay naipagtapat ko kay Ella ang katotohanan. Kung alam lang niya na head over heels ang pagkagusto ko sa kanya, ang sabi ko kay Ella referring to Elmark. Nako, matagal nang alam ni Elmark yan for sure. Malakas ang pakiramdam ng lalaking yan, ang sabi pa ni Ella. Nang mga oras na yon, ay kumanta sa video si Elmark nang bigla itong tumigil sa kalagitnaan ng kanta at nagsabing, "Neneng, inaalay ko sa iyo ang kantang ito, straight from my heart." Pagkasabi noon ni Elmark, ay naghiyawan ang buong team namin kasama na si Ella. Siyempre ako naman ay speechless at walang masabi. "Grabe ang sweet naman, Neneng. Ikaw nang maganda." Kinikilig na cheer pa sa akin ni Ella. Nagpatuloy si Elmark sa pagpapakyut sa akin. "Neneng, is it okay if I call you mine?" Tanong pa niya sa akin sa mikropono. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay nag-blush na ako. "I just want to let you know, I like you." Oops, hindi lang pala basta pagkagusto lang. "I think I'm in love with you." "Neneng, actually matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo. And I think this is the right time para sabihin ko ito sa iyo. Matatanggap mo ba ang pagmamahal ko sa iyo?" Pag-amin ni Elmark. Hiyawan ang bumalot sa buong bahay. "Tatanggapin na yan." Cheer sa akin ang mga kasama ko. "Tanggapin mo na. Total ay crush na crush mo naman si Elmark." Sabi pa sa akin ni Ella. "Wag nang pakipot." "Oo na, tinatanggap ko na." Natatawa at nahihiya kong sagot sa kanila. "Elmark, pumapayag na ako maging girlfriend mo." Pagpapatuloy ko pa. Siyempre lalong umingay ang buong bahay dahil sa hiyawan. "Papa Dudut, inaamin ko, hindi naman ako kagandahan pero 4 noon ang nandiligaw sa akin. At isa na si Elmark doon. Pero sa 4 na yon ay si Elmark syempre ang nagwagi. Samantala'y naging okay naman ang relasyon namin ni Elmark. Bagamat parang aso't pusa kami, marami nagsasabi sa amin na mahirap daw magkasundo ang parehong ugali and unfortunately ay tama nga sila. Pero kahit na madalas kaming mag-away, sigurado ako na mahal ko siya at ganoon din siya sa akin. Seryoso kami sa mga plano namin para sa aming dalawa at sa murang edad namin noon ay napag-usapan na namin ang kasal. Pero nagpatuloy ang pagdating ng mga pagsubok sa aming relasyon. Isa na nga roon ay may kinalaman sa mga magulang ni Elmark. Noong araw na dinala niya ako sa kanilang bahay ay nakaramdam na agad ako ng panlalamig mula sa mga magulang ng boyfriend ko. Awkward kasi, hindi nila ako kinausap ni minsan kaya nanatili na lamang akong tahimik noon. Nakahalata rin si Elmark kaya pagkatapos ng 1.5 oras ay nagpaalam na siya na ihahatid ako pa uwi sa aking bahay. Habang nasa daan kami naglalakad ay may inamin sa akin si Elmark. Inamin nila sa akin na ayaw nila sa iyo. Hindi sila boto sa relasyon natin. Pag-amin niya. Bagamat hindi na ako nagulat doon ay nalungkot pa rin ako. Nagpatuloy ang aking boyfriend. Sa totoo lang ay natatakot ako na baka after graduation natin
ay ilayo nila ako sa iyo. Neneng, baka hindi na maging madalas ang pagkikita natin. Nanlumo talaga ako sa sinabing yun ni Elmark. Gusto kong malaman ano naman ang sinabi mo sa parents mo. Ipinagtanggol mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Ipinagtanggol kita sa mga magulang ko. Neneng, sinabi kong mahal na mahal kita. At ikaw na ang gusto kong mapangasawa balang araw. Kaso kahit na anong paglaban ko sa iyo ay ayaw talaga nila sa iyo. Pagtatapat niya sa akin. Sobra akong nag-alala sa sinabing yon ni Elmark. Kung ganoon ano na ang plano mo ngayon? Paano na tayo? Tanong ko sa kanya. Nung una'y hindi niya alam ang isasagot sa akin at maiintindihan ko naman sakaling mas piliin niyang sundin ang kanyang mga magulang. Mga bata pa naman kasi kami at marami pa kaming kakaining bigas bago namin masabing independent na kami. Pero nagsalita din si Elmark pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko susundin ang mga magulang ko. Ipagpapatuloy ko ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi kita isusuko. Ipaglalaban pa rin kita. Handa ko silang iwanan para sa iyo. Neneng, ganun kita kamahal. Ang sabi niya sa akin. Sigurado ka? Kasi kung ako ang pipiliin mo, baka madali naman ang kinabukasan mo. Malungkot kong sabi sa kanya. At saka ayaw ko naman na makasamaan ko ng loob ang mga magulang mo. Dagdag ko pa. Ano ang gagawin natin? Maghihiwalay na lang ba tayo? Seryosong tanong ko sa kanya. Pero hindi ang sagot ni Elmark. Sa totoo lang ay marami ang pumapasok noon sa aming isipan para lamang hindi kami maghiwalay na dalawa. Isa na roon ang pagtatanan. Pero naisip din namin na kinalaunan na hindi sagot ang pagtatanan lalo na't mga bata pa kami at siguradong maraming problema ang kahaharapin namin. Sakaling piliin namin ang gawing yon. Papadudot masakit man sa aming dalawa. Pero kailangan naming tanggapin at tutol ang mga magulang ni Elmark sa akin. Siguro'y dahil sa hindi naman kami nakakaangat sa buhay, hindi tulad ng pamilya ni Elmark. Kaya ganon. Pero sa halip na maghiwalay ay pinagpatuloy pa rin namin ang aming relasyon. Pero pasekreto na lang kaming nagkikita at hindi na ako binanggit ni Elmark sa mga magulang niya. Samantala nang tumungtong siya ng 18 ay nag-transfer siya ng college si Elmark at doon ay nag-working student siya. Ganon pa man, sinisikap pa rin niya akong dalawin. Nung unay ayos naman, tiniis ko na lamang ang hirap ng long distance relationship. Pero dumating din kami sa puntong nanlamig ang aming relasyon. At maraming beses sinubok ang pagtitiwala namin sa isa't isa. At dahil nga sa LDR kami ni Elmark, ay nakala nilang single ako. Maraming lalaki ang nagpahayag ng pagkagusto sa akin. Pero nanatili naman akong matapat kay Elmark. Pero may isa akong masugid na maniligaw na kahit na alam pa niyang may boyfriend na ako ay nagpupursige pa ring maagaw ako kay Elmark. Siya si Glenn, kaklase ko sa college. Bagamat certified chick boy noon ay bigla siyang nagbago dahil sa pagkagusto niya sa akin. At siyang madalas pagselosa ni Elmark. Isang araw uso pa noon ang GM or group text messages sa cellphone. Nagpadala ng GM si Glenn at isa ko sa nakatanggap. Para bang love quote sa isang pelikula ang tinext niya na may kasamang I love you. Hindi ko alam na aksidente pa lang nakita yon ni Elmark nang minsang lumabas kami at magliwaliw sa isang amusement park sa CCP complex. Hiniram niya sa akin ang cellphone ko noon para i-text ang kanyang pinsan. At yun nga papadudot. Simula nung araw na yon ay wala nang kibo ang boyfriend ko.
Samantala nahalata ko naman ang kanyang pananahimik kaya tinanong ko siya kung may problema. At doon ko nga nalaman ang punot dulo ng kanyang pagsiselos. May nalalaman pang I love you? Ang lalaking yan? Sino ba siya sa buhay mo ha, Neneng? Bakit may relasyon ba kayo ng lalaking yan habang nasa Maynila ako? Tanong niya sa akin. Huwag mo naman akong pag-isipan ng masama. Ikaw lang ang mahal ko. Alam mo yan. Yang text message na yan, GM lang yan. Katwiran ko. Pero hindi yon pinaniniwalaan ni Elmark. Sa palagay mo group message lang to? Pagkatapos ay mabilis niyang kinuha yung hawak kong cellphone at malakas niyang binasa sa akin yung message na pinagsesalosan niya. Good morning babe. Happy Sunday. Ako kakagaling lang ng simbahan. Sana wag kang makalimot na magsimba. See you later, I love you. Ngayon sa palagay mo, paniniwalaan ko yung sinasabi mo ha, Neneng? Galit na galit si Elmark ng mga oras na yon. Papadudot maski ako ay hindi ko talaga alam kung bakit nag-group message si Glenn ng ganon. Pero nagsasabi talaga ako ng totoo noon. At hindi ko rin naman agad nabura yung message na yon kasi marami din akong ginagawa. Elmark, wala ka na bang tiwala sa akin? Akala ko ba mahal mo ako? Kung mahal mo kasi ako, magtitiwala ka sa girlfriend mo. Elmark, simula nung matapos yung graduation natin, wala na ako naging communication pa ni Glenn. And I swear na kahit kailan ay hindi kami nagkita. Elmark, God knows never akong naging unfaithful sa'yo. Halos naiyak nang sabi ko sa kanya. Pero nanatiling matigas noon si Elmark. At doon ay tinalikuran niya ako pagkatapos ay naglakad palayo nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Papadudot dahil sa isang maliit na pagkakamali ay nagkaroon ng lamat ang relasyon namin ni Elmark. Bagamat wrong send lamang ang message na yon ay hindi ko agad nabura yon sa aking cellphone. At ang pagkakamaling yon ang siyang naging mitya para magkamarka ang pagtitiwala sa akin ni Elmark. Doon ay agad akong nagpaliwanag. Humingi na rin ako ng tulong sa kapatid ko para sabihin kay Elmark na isang wrong send lamang ang mensaheng yon. Papadudot doon ay muli kaming nagkabati pero simula noon ay marami nang pinagbago si Elmark. Hindi na siya yung tulad ng dati. Kaya sobra akong nag-alala noon at ipinagdasal ko sa Diyos na sana'y bumalik na sa piling ko ang dating Elmark na minahal ko. At kahit na hindi noon sabihin ni Elmark ay unti-unti na siyang nanlamig sa akin. Pero sinikap ko pa rin siyang unawain at pagpasensyahan. Nang makabalik na siya ng Maynila para magtrabaho ay bibihira na siyang makipag-communicate sa akin hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na siyang nawala ng komunikasyon sa akin. Siyempre dinamdam ko ng sobra yon. At walang araw at gabing hindi ako umiiyak sa aking kwarto dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Napansin naman ng aking ina at agad niya akong dinamayan. Anak, huwag kang magagalit ha pero hindi kaya nakalimutan ka na ni Elmark. Malay mo may iba na siya doon. Sa Maynila pa ay maraming tukso doon. Neneng, hindi sa dinidiscourage kita pero talaga bang mahal ka ba ng boyfriend mo? Tanong niya sa akin. Sa totoo lang, ng mga oras na yon ay hindi ko na rin alam kung mahal pa ba ako ni Elmark o hindi. Pero kahit na nag-aalangan ay pilit akong nagbabaka sakali na mahal pa rin niya ako. Inay, nangako po kami sa isa't isa ni Elmark na kami lang po ang magmamahalan. Alam ko po na hindi po ako ipagpapalit ng boyfriend ko. Sagot ko sa aking ina. Pero paano ka nakakasigurado na tapat pa rin siya sa iyo? Anak, kung ako sa iyo ay huwag mong ibuhos lahat ng pagmamahal mo kay Elmark.
magtira ka ng para sa sarili mo. Hindi mo masabi baka may iba na siya roon. Kaya wag mong ibuhos ang lahat para naman hindi ka gaanong masaktan kung sakaling magkahiwalay man kayo. Yon ang natatandaan kong payo niya sa akin. Papadudot lumipas ang ilang araw ay nagpatuloy ang panlalamig niya sa akin. Pinilit kong maging matatag ngunit may pagkakataong naiisip ko pa rin siya at naiiyak ako. Hanggang sa isang gabi ay nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Alam mo ba, Elmark, sobra na ako nag-aalala sa iyo. Hindi mo kasi nire-replyan ang mga text ko sa iyo tapos ay kung tumawag man ako sa iyo ay hindi mo sinasagot. Sabi ko sa kanya. Halos maiyak pa nga ako habang siya naman ay ramdam kong walang reaksyon sa kabilang linya. Ang totoo niyan, kaya ako tumawag sa iyo ay para makipag-break. Sagot ni Elmark sa kabilang linya. Papadudot nanlumo ako sa narinig ko. At hindi kayang tanggapin ng puso't isipan ko ang sinabi niyang yon. Tuluyan akong umiyak at nagmakaawa sa kanya na wag niya akong hiwalayan. Ngunit matigas si Elmark. Matagal ko nang gustong makipag-break sa iyo. I just realized na hindi na mag-work pa ang relasyon natin. Sabi pa niya sa akin. Elmark, no. Hindi ako makikipaghiwalay. Mahal kita. Halos mag-hysterical ako noon sa telepono. Bawiin lang niya ang kanyang sinabi. Neneng, salamat na lamang sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin pero pasensya ka na. Hindi ko na masusuklian pa ang pagmamahal mo. Yon ang huling sinabi ni Elmark sa akin bago niya tuluyang ibaba ang phone. Papadudot 7 buwan lang kaming nagtagal sa relasyon. Pero noong araw na nakipag-break siya sa akin ay gumuho ang mundo ko. Naramdaman ko ang lungkot at sakit na hindi ko pa naranasan dati. Ilang araw o linggo akong walang ginawa kundi ang umiyak. Madalas akong walang ganang kumain at napabayaan ko na ang sarili ko. Doon ay napansin ng family ko na hindi ako makamove on. Kaya nag-decide na silang lapitan ako. Inay, mahal ko pa rin po si Elmark. Hindi ko po siya magawang kalimutan pag-amin ko sa kanya. Pero ikaw, hindi ka na niya mahal. Nakalimutan ka na niya. Kaya ikaw anak ay sana'y matuto ka namang mag-move on. Ang sabi naman niya sa akin. Sinusubukan ko naman po kaso kahit na anong gawin ko ay siya pa rin ang laman ng puso ko. Sa kanya ko kasi nakita yung hinahanap ko sa isang lalaki. At saka hindi ko matatanggap na sa isang simpleng text message lang ay masisira ang relasyon namin ni Elmark. Pagpapatuloy ko. Huwag mong ipilit ang sa tingin mo'y hindi na para sa'yo. Kasi kung mananatili ka sa ganyan habang buhay kang malulungkot. Pagkatapos noon ay hinawakan niya ang balikat ko. Naintindihan kita anak. Ganyan din yung naranasan ko dati. Pero alam mo neneng, na-realize ko na hindi habang buhay iiyak lang ako. Bago ako mahalin ng iba ay kailangan ko munang mahalin ang sarili ko. Kahit na mahirap, kinalimutan ko yung lalaking minahal ko. Hindi naman ako nabigo kasi naka-move on din ako at kinalaunan ay nakilala ko naman ang tatay mo. Payo sa akin ng aking ina. Natatandaan ko noong nagsasama pa sila ni Itay ay mahal na mahal din siya ni Inay at halos magunaw noon ang mundo niya nang iwan siya nito at ipagpalit sa ibang babae. Awang-awa ako noon sa aking ina kaya ginawa ko noon ang lahat para samahan at damayan siya sa kanyang pighati. Kahit na mag-11 anyos pa lamang ako noon pero hindi nagtagal, nakita ko din si Inay na unti-unting bumangon para sa aming magkakapatid para ipagpatuloy namin ang buhay kahit nawala na si Itay. Anak, kung nawala man sa iyo si Elmark, tiyak ko namang may darating sa iyo na lalaking mas karapat-dapat sa iyo. At saka yung magmamahal sa iyo ng tapat. Huwag ka nang umiyak. Huwag mong sayangin ang luha mo sa lalaking yon. Isipin mo na lamang na hindi worthy si Elmark sa mga luha mo. Payo niya sa akin. Pagkatapos ay isang mainit na yakap ang binigay niya sa akin. Nakaramdam ako ng katiwasayan at unti-unting naibsan ang kirot na nararamdaman ko.
Iba pa rin talaga magmahal ang magulang. Papa Dudut, pinag-aral muli ako ng family ko sa ibang lugar para makalimot. Pero wala pa rin akong ibang naging boyfriend dahil kinukumpara ko palagi ang mga nakikilala ko sa mga katangian ni Elmark. At wala ni isa sa kanila ang nakakapantay. And I don't want to settle for less. Oo, si Elmark pa rin ang naging basihan ko. At kahit na hindi na ako umiiyak ay naroon pa rin ang pag-asa sa aking puso. Na isang araw ay babalik siyang muli sa akin sa tamang panahon. Lumipas ang 4 na taon at naging loveless pa rin ako at nanatili sa anino ni Elmark. Bagamat blinak niya ang official Facebook profile ko, ay madalas ko pa rin siyang ini-stalk sa Facebook gamit ang aking dummy account. Doon ko nalaman na single pa rin si Elmark at nagtatrabaho noon sa isang BPO company. Yun ang akala ko, kaya isang araw ay naglakas ng loob akong i-message si Elmark at nilagay ko doon ang bago kong cellphone number. Papa Dudut, muli akong nabuhayan ng loob noong araw na yon at muling nangarap na makakasama muli si Elmark. Pero ang hindi ko noon alam, nasa likuran ko pala ang aking kapatid na si Jasper at sinira niya ang aking pagde-daydream. Bakit mo naman sinisilip ang profile ni Elmark? Akala ko ba naka-move on ka na? Tanong sa akin ni Jasper. Okay, tatapatin na kita, Jasper. Hindi ko pa rin nakakalimutan si Elmark. Pero naglalaylo na ako. Ayaw ko namang mag-iiyak pa. Pero mahal ko pa rin siya. Pag-amin ko naman. Napasimangot si Jasper sa sinabi kong yon. Alam mo ate, ang tanga-tanga mo. Parang nagagalit pang sabi niya sa akin. Siguro nga'y pinanganak akong tanga, Jasper. Pero anong magagawa ko? Kahit na anong gawin kong paglimot si Elmark pa rin ang mahal ko. Ayaw pa rin paawat ng katangahan ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hanggang ngayon naman, 4 na taon ang nakakaraan simula nang mag-break kayo. Mag-move on ka na ate. Huwag ka nang umasa na magkakabalikan pa kayo ni Elmark. Ang sabi ni Jasper sa akin. Halatang disgusted sa mga pinagsasasabi ko. Hindi lang siya ang lalaki sa mundo, tandaan mo yan ha. Dagdag pa niya. Pero kahit na ganoon ang naging reaksyon ni Jasper sa akin ay binaliwala ko lamang yon at nagpatuloy ako sa pagbabrowse ng kanyang profile. Pero pansin ko na incomplete ang kanyang personal information at puro online selling ang kanyang pinopost. Pero okay lang yon. Ang importante ay nakikita ko pa rin si Elmark kahit sa mga litrato lamang. Samantala kinagabihan ay isang tawag ang natanggap ko mula kay Elmark. Nagulat ako and at the same time ay na-excite ako. Yun ang pagkakataon kong makibalita sa lalaking matagal ko nang hinahangad na bumalik sa akin. Kumusta ka na? Panimula ni Elmark sa akin. Ang tagal din nating walang communication. Oo nga, mahigit 40 years din yon, ang sabi ko. Eto ayos naman ako pero muli ako nabuhayan nung marinig ulit kita. Na-miss ko talaga ang boses mo. Dagdag ko. Papa Dudut, marami kaming pinagkwentuhan ni Elmark ng gabing yon. Lalo na yung nangyari sa amin after breakup. Yun nga, paminsan-minsan ay may awkward moments din kami lalo na kapag napag-uusapan ang masasaya naming memories together. Hanggang sa hindi ko na natiis na itanong sa kanya yung matagal ko nang gustong itanong. Elmark, may pag-asa bang maging tayo ulit? Mahal mo pa rin ba ako hanggang ngayon? Malungkot na realization ni Elmark. Kahit na sobra-sobra ang pahirap ang naibigay ko sa iyo, pinagsisisihan ko na yon. Alam mo ba? Sabi pa niya sa akin. Pwede ka namang bumawi sa akin. Bigla kong nasabi sa kanya. Elmark, nakikiusap ako sa iyo. Mahalin mo ulit ako. Pero isang sagot ang natanggap ko kay Elmark na siyang sumira ng lahat ng aking pag-asa. Hindi na pwede, may iba na akong mahal, neneng. Pagtatapat niya sa akin. Nanlumo ako nang marinig ko yun, Papa Dudut.
Neneng, matagal ko na siyang kakilala. Katunayan ay girlfriend ko na siya kahit na noong hindi pa tayo nagbe-break. Pagpapatuloy ni Elmark. Pero sinubaybayan ko palagi yung Facebook profile mo. Wala ka namang nababanggit tungkol doon. Nagbabaka sakali ako noon na baka nagsisinungaling lamang si Elmark. Yung account siguro na binibisita mo ay yung account na ginagamit ko sa pag-online selling sa marketplace. Paliwanag pa ni Elmark. Kaya siguro hindi mo nakikita yung tungkol sa amin ni Ruth. Kasi hindi naman yun talaga ang ginagamit kong personal account. Kung ganun bakit mo ako hiniwalayan? Ano bang meron siya na wala ako? Diretsahang kong tanong. Neneng, 4 na taon na rin ang nakalipas. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Sabi na lang niya sa akin. Bakit? Isa ba sa dahilan kaya mo ko pinagpalit dahil sa nabasa mong text sa akin ni Glenn? Halos naiyak na ako noon habang naghihintay ng kanyang kasagutan. Hindi yun, sagot ni Elmark. I just realized na hindi lang tayo ang nakatakda para sa isa't isa. Parang kutsilyo namang sumaksak sa aking puso ang mga sinabing yon ni Elmark. Ang totoo niyan, ikakasal na kami ni Ruth sa 1 buwan. May isa na rin kaming anak ngayon, pag-amin pa niya sa akin. Neneng, siya na ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay. Doon ay tuluyan na akong humagulhol. Ang mga sinabi niyang yon ang nagpagising sa akin na it's over. Alam mo ba yung mga pangarap nating dalawa? Ginagawa ko ngayon kay Ruth. Eto nga nagpapatayo kami ng bahay tulad nung pangarap natin dati. Pagpapatuloy pa ni Elmark. Teka, sinasabi mo lang ba yan sa akin para inggitin ako? Umiiyak kong sabi sa kanya. Pagkatapos ay matagal na katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Hinintay ko na lamang na ibaba niya ang phone at kahit kailan ay hindi ko na siya guguluhin kailanman. Hanggang sa muli niyang sinabi, Neneng, makakahanap ka rin ng lalaking magmamahal sa iyo ng tapat. Mabait ka naman, maganda, matalino. Mahahanap at mahahanap mo rin ng lalaking yon. At kapag nahanap mo na yon ay sabihin mo sa akin, buti pala at hindi tayong dalawa nagkatuluyan. Yon ang huling mga sinabi ni Elmark sa akin bago naputol ang aming linya. Papa Dudut, ang dami ko pang gustong sabihin sa kanya. Pero sabi ng family ko ay tama na. Kalimutan ko na ang taong yon dahil matagal na rin niya akong kinalimutan. Ang sabi nila ay baka matagal na niyang plano na iwan ako. From the day na sinabi niya na ayaw sa akin ng family niya. Samantala ay mahirap mabuhay na puro tanong sa isipan, puro panghihinayang, puro pagsisisi. Pero sinasabi ko na lamang sa sarili ko na may plano ang Diyos para sa akin. Maring hindi ko palang naintindihan sa ngayon pero maunawaan ko rin siya in the right time. Papadudod sa ngayon ay single pa rin po ako. Pero isa ng ina. Sinubukan ko kasing magmahal ng iba pero hindi rin nag-workout at iniwan lamang sa akin ang aking anak. Wala yata talaga akong swerte sa love life kaya hindi ko na iniisip pa na magmahal muli. Maybe I'm destined to be like this forever. Single. Ang kinabukasan na lamang ng anak ko at ng parents ko ang iniisip ko po sa ngayon, Papa Dudut. Isusubsob ko na lamang ang sarili ko sa trabaho para makaipon at tuparin ang pangarap ko para sa pamilya kahit mag-isa lamang ako. Bago ko nga pala tapusin ang sulat ko ay nais kong sabihin ang totoong dahilan kung bakit ko naisip na ibahagi ang kwento ko, Papa Dudut. Palagi ko pa rin kasing napapanaginipan si Elmark at sa panaginip ay masaya daw kaming nagkabalikan. Bumibisita siya sa bahay tulad ng dati, namamasyal, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan kung bakit dumadalaw pa rin siya sa panaginip ko. Kahit sa totoo lang ay hindi ko na siya iniisip. Ayaw ko na siyang maalala pero dahil sa panaginip ko, bumabalik lahat ng alaala ko tungkol sa kanya. But then again,
Hindi naman ako mabubuhay dahil sa pag-asang baka ganun nga ang mangyari. I'm putting everything in God's loving hand. Muli maraming salamat sa oras, Papa Dudut, na ibinigay ninyo para sa akin. More power sa inyo at sa mga taong nasa likod ng inyong napakagandang programa. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga nakinig sa aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Neneng. Mga kaibigan, napakinggan natin ang kwentong pinadala sa atin ni Neneng. Nakakalungkot lang dahil sa kabila ng mahabang panahon ay hindi pa rin niya nakakalimutan si Elmark. Kahit na ang lalaking yon ay masaya na sa kanyang buhay kapiling ang iba. May 5 stages ng pag-move on sa isang nasirang relasyon. Ang una po ay denial. Alam ni Neneng na game over na ang relasyon nila ni Elmark. Pero ayaw niyang paniwalaan yon. At ang pruweba ay ang patuloy siyang umaasa na isang araw ay magkakabalikan silang dalawa. Pangalawa ay galit o anger. Normal po ito sa isang failed relationship na kung ang ex mo ay nangaliwa o ipinagpalit ka sa ibang tao, pero sa kalagayan ni Neneng, galit siya sa kanyang sarili dahil alam niyang siya at ang simpleng pagkakamali niya ang dahilan kaya naman tuluyan silang nagkalabuan ng kanyang ex-boyfriend. Pangatlo po ay ang bargaining. Sinusubukan pa rin ni Neneng na kumbinsihin si Elmark na bumalik sa kanya. At normal lang din po ito sa mga taong nagbabaka sakali na maisalba nila ang kanilang nasirang relasyon. Tactics can involve threats, appeals to a higher power, or fate convincing your ex to examine their behavior and actions, or changing how they treat their partner to give the relationship a chance na ma-improve at magpatuloy. Pang-apat naman ay depression. Dadaan ka talaga sa puntong iiyakan mo ang nasira ninyong relasyon to the point na pababayaan mo na ang sarili mo. Hindi ka natutulog, hindi ka na kumakain, may pagkakataon pa ngang magtatangka ka pang magpakamatay kung nasaktan ka ng sobra. At nakita natin na napagdaanan din po ito ni Neneng. At ang panglima ay acceptance o pagtanggap sa katotohanang hindi kayo ang nakatakda ng ex mo para sa isa't isa. Kapag sinabi nating acceptance, unti-unti mo nang nakakalimutan ang iyong ex at unti-unti nang sumasayang muli ang iyong buhay. Sa istorya ni Neneng, napagdaanan niya ang 4 na 5 stages, maliban lamang sa acceptance. Dahil kahit na sabihin hindi na siya umiiyak kay Elmark katulad ng dati, pero nandun pa rin sa kanya ang panghihinayang. At manifesting ang kanyang mga panaginip na hindi pa siya totally nakaka-move on kay Elmark. Kahit na hindi sabihin ni Neneng o kahit na i-deny pa niya, ay umaasa pa rin siya na magkakabalikan pa rin sila ng ex niya kahit na imposible na. Mga kaibigan, may mga pagkakataon talaga nang inaakala nating tama para sa atin ay malalaman nating mali pala sa bandang huli. Hindi ginawa ang breakup para masaktan o lumuha. Ginawa ito para ilayo ka sa maling tao na akala mo ay tama na. Kung sa tingin mo ay wala na talaga kayong pag-asa ay matuto kang sumuko. Ang pagsuko naman ay hindi pagpapakita ng kahinaan, sadyang may mga bagay lang talaga na hindi na kayang gawa ng paraan. Gaano mo pa gustong lumaban? At saka hindi ka pinanganak na bayani para ipaglaban ang isang relasyon na alam mong hindi na worth it na ipaglaban pa. Matuto tayong mag-move on at tanggapin ang katotohanan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay umuubra ang second chances. Mas madali kang makaka-move on kung magfo-focus ka muna sa taong nagmamahal sa'yo. Hindi yung nagfo-focus ka sa taong mahal mo pero hindi ka naman mahal. Muli maraming salamat sa iyo, Neneng, sa pagbabahagi ng iyong kwento sa aming Papa Dudut YouTube channel. I'm reminding everyone na bawal pong i-re-upload at nakawin ang aming mga content. We are carefully monitoring po yung mga taong gumagawa niyan para ma-report
sa kinakaukulan. At para sa mga pareho pong may mga nararanasan na katulad ni Neneng, sana'y tuluyan nyo nang ma-achieve ang last stage of moving on. Para naman bumalik na sa dating masaya ang iyong buhay. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin at suportahan ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel na nasa homepage din po ang link, mga ka-online. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa